Dahil sa kasal ng pamilya, ang childhood sweetheart na matagal ko ng lihim na minamahal ay napilitang magpakasal sa akin. Kinabukasan ng kasal namin, umalis siya papuntang abroad. 3 taon siyang nawala. Nang bumalik siya galing abroad, alam ng mga magulang niya, alam ng best friend niya, alam ng lalaking pinapangarap niya. Pero ako, naasawa niya. Ang huling nakaalam, ng gabing iyon, humingi siya ng divorce. Agad akong pumayag. Kinabukasan, naglaho ako nang walang sino mang nakakaalam. Sa unang buwan ng pagkawala ko, binaliwala lang ito ni Bai Ningbing. Ipinagpatuloy niya ang paghahanda para sa kasal nila ng lalaking pinapangarap niya. Sa ikalawang buwan ng pagkawala ko, nagsimulang magpustahan ang mga kaibigan ni Bai Ningbing kung kailan ako babalik sa kanya. Sa ikatlong buwan ng pagkawala ko, nataranta na si Bai Ningbing. Kinanselan niya ang kasal nila ng lalaking pinapangarap niya. Hinalugog niya ang buong Haicheng para hanapin ako, pero hindi niya mahanap ang lalaking umibig sa kanya ng lubos noon. Lumipas ang 3 taon, alam ng buong syudad na bawal akong banggitin sa kanya. Gabi-gabi siyang nababaliw sa kakaisip sa akin. Pero ang lalaking umibig sa kanya ng lubos noon, ay hindi na kailanman magiging sa kanya. Muli ko siyang nakita, sa isang jewelry auction. Pagkababa ko pa lang ng sasakyan, nakita ko si Bai Ningbing kasama ang bago niyang kasintahan na may kausap sa may pintuan. Matagal ko silang tinitigan, hanggang sa kumirat na ang mga mata ko. Sabi ng kaibigan ko, naawa sa akin. Huwag ka nang tumuloy, ako na lang ang bibili para sa'yo. Pahagya akong ngumiti at umiling. Pumasok na kami sa loob. Umupo kami sa aming pwesto. Nagkataon naman, nasa unahan kong row nakaupo si Bai Ningbing. Nakasandal ang lalaking iyon sa kanya. Wala sa kanila ang atensyon ko. Nandito ako para magbid sa isang brooch. 2 beses ko itong tiningnan noong preview. Gusto ko itong makuha para ibigay kay mama. Umakyat ang presyo sa 6,200,000. Nakita ng mga social era at mayayamang alin na nandoon kung gaano ko ito kagusto. Kaya hindi na sila nakipag-agawan. Nang akmang ipupukpok na ng auctioneer ang martilyo, ang lalaking nakasandal sa balikat ni Bai Ningbing ay biglang itinaas ang kanyang card. Hindi naman nagpatalo ang kaibigan ko at sumabay din. Para silang nag-uunahan, salaitan lang sila, umabot na sa 9,000,000 ang presyo. Nagtaas ng card ang kaibigan ko. Sumunod din agad ang lalaki. Kinuha ko ang phone ko at nag-message kay Bai Ningbing. Gusto ko ang brooch na to. Kinuha ni Bai Ningbing ang phone niya at sinulyapan ito. Pagkatapos ay ibinalik din niya agad. At hindi niya pinigilan ang lalaking katabi niya. Kitang-kita ko ang lahat ng iyon. Nag-send ulit ako ng isa pang message. Sobrang importante sa akin ang brooch na ito. Naipadala na ang message, pero hindi na muling tumingin si Bai Ningbing sa phone niya. Ang pag-asa sa puso ko ay unti-unting namatay sa bawat segundong paghihintay. Napatawa na lang ako ng mapakla sa sarili ko. Nagpalit ako ng contact na tinext. Nagpadala ako ng isang mensahe. Hindi nagtagal. Tumayo si Bai Ningbing para sagutin ang isang tawag. Pagbalik niya, ang tingin niya ay parang patalim na tumusok sa akin. Nagkunwari akong hindi ko yun nakita. Pamana sa akin ng papa ko ang brooch na ito. Wala na talaga akong ibang maisip na paraan. Kaya tinawagan ko si Tita Wen para i-pressure siya. Pero, hindi nangyari ang mga bagay ayon sa gusto ko. Pagkaupo ni Bai Ningbing, diretsong sumigaw ang lalaki niya ng 20 milyon. Galit na galit ang kaibigan ko. Gusto pa sana niyang tumawad ulit. Pero pinigilan ko siya, sa paggastos ng pera dito sa Haicheng. Sino ba naman ang tatalo sa third miss ng sarili niyang pamilya? Pagkatapos ng auction, hinanap ko si Bai Ningbing. Nagpakumbaba ako sa harap niya at sinabing, pwede bang ipaubaya mo na lang sa akin ang brooch? Kaya kung bayaran ng doble ang presyo. Tiningnan ako ni Bai Ningbing nang walang imik at napakalamig. Noon, ito rin ang mukha kong tahimik, at porsigido na ipinakita ko sa mga magulang niya nang sabihin kong, gusto ko si Bai Ningbing, pwede ba? Lalong lumamig ang tingin niya. Ang mga ganitong bagay, sapat na ang isang beses. Bigla akong namutla, iniisip ba niyang ang nangyayari ngayon? Ay katulad ng pagpapakasal sa kanya 3 taon na ang nakalipas. Na kailangan ko itong agawin mula sa kamay ng lalaking iyon. Hindi ganon, walang ganang makinig si Bai Ningbing sa paliwanag ko. Tinalikuran niya ako at umalis. Nataranta ako, hinawakan ko ang braso niya. Sa tatay ko ang brooch na to. Ang mga mata niya ay puno ng matinding lamig at pandidiri. Tiningnan niya ang mga daliri kong nakahawak sa braso niya. Bitiwan mo ko. Naalala ko noong araw na kinuha namin ang lisensya sa kasal. Noong sandaling makuha ko ang marriage certificate. Sa sobrang saya ko, gusto kong umikot ng 3 beses. Pero ganoon din ang tingin na ibinigay niya sa akin noon. Sinabi niya sa akin, maliban sa sertipikong ito, wala ka ng iba pang makukuha. Tinupad ni Bai Ningbing ang sinabi niya. Gusto ko siyang bitawan, pero matagal ko nang hinahanap ang brooch na ito. Gusto ko lang mag-iwan ng alaala para kay mama. Pinigilan ko ang sakit na nararamdaman ko at nagmakaawa sa kanya. Bai Ningbing, nakikiusap ako sa'yo. Itinabig ni Bai Ningbing ang kamay ko. Hindi ba't nagmakaawa rin ako sa'yo noon? Mr. Lin, habang tinitingnan ko ang pandidiri sa mga mata ni Bai Ningbing. Nagdesisyon ako, Bai Ningbing, ibigay mo lang sa akin ang brooch. At maghihiwalay na tayo. Wala siyang sinabing kahit ano. Umalis siyang may malamig na ngiti. Kinabukasan ng tanghali, saka lang umuwi si Bai Ningbing. Ito ang bago naming bahay. Mula noong lumipat ako rito, nalagaan kong mabuti ang bawat sulok ng lugar na to. Pero para sa kanya, tila naging estranghero siya rito. Hinubad niya ang kanyang jacket at bumalik sa sarili niyang kwarto. Mula nang ikasal kami, para kaming mga estranghero na nakatira sa iisang bubong. Napangiti na lang ako ng mapakla. Inayos ko na ang mga gamit ko. Nang utusan ko ang kasambahay na ilipat iyon sa kotse ko. Sa wakas ay bumaba na rin si Bai Ningbing.
Umupo siya sa sofa at nagtanong, "Saan ka pupunta?" Tiningnan ko siya at sinabing, "Magpapagawa ako ng divorce agreement sa abogado." Habang pinaglalaroan ni Bai Ningbing ang sigarilyo niya, itinaas niya ang tingin sa akin at sinabing, "Hindi ka pa ba tapos?" Napangiti ako, naramdaman ko na rin ang naramdaman mo noon. "Sorry talaga, Miss Bai." Natigilan ang kamay ni Bai Ningbing na nagsisindi ng sigarilyo. Kasasakay ko pa lang sa kotse, nakatanggap ako ng tawag mula sa biyenan ko. Pinapapunta niya ako sa lumang bahay ng pamilya. Binaba ko ang tawag, at tumingin sa labas ng sasakyan. Nakapagbihis na pala si Bai Ningbing. Mukhang gusto niyang sumama sa akin. Sa harap ng pamilya niya. Ang pagsasama namin ay mukhang magalang sa isa't isa. Pero sa pagkakataong ito, wala na akong balak makipagplastikan. Desidido na akong makipaghiwalay, kaya wala na akong balak isaalang-alang pa ang nararamdaman ni Bai Ningbing. Pagkaubos niya ng isang sigarilyo, lumapit siya at kumatok sa bintana ng kotse ko. Walang gana kong sinabi, ako na lang ang mag-isang pupunta. Sabi niya, hindi pwedeng magalit si mama. Sabi pa niya, ooperahan daw siya sa mga susunod na araw. Kung magkahiwalay tayong pupunta, siguradong kung ano-ano ang iisipin niya. Hindi ko siya sinagot, kahit na magalit pa ang biyenan ko. Siya pa rin naman ang may kagagawan nito. Wala akong kinalaman dyan. Itinaas ko ang bintana ng kotse. Biglang nagsalita si Bai Ningbing. "Ayaw mo na ba sa brooch?" Napakagatlabi ako. Sa huli, bumaba pa rin ako ng kotse. Sa loob ng 3 taon naming kasal, ito ang unang pagkakataon na nakasakay ko sa iisang kotse si Bai Ningbing. Dati, sabik na sabik pa naman akong pagkaroon ng mas maraming pagkakataong makasama siya. Pero ngayon, hindi na ako natutuwa. Pagkalipas ng 20 minuto, dumating ang kotse sa lumang bahay ng pamilya nila. Bumaba ng kotse si Ningbing. At hinawakan pa ang kamay ko. Ang inag ang mga daliri ko. Buong lakas kong sinubukan itong alisin. Pero hindi ko talaga maialis. Masyadong matalino ang mga magulang mo. Malalaman nilang umaarte lang tayong dalawa sa isang tingin pa lang. Ibigay mo lang sa akin ang brooch. Tutulungan kitang makalusot sa mga magulang mo. Seryoso akong tinitigan ni Ningbing. Hindi siya nagsalita, ipinagpalagay kong pumayag na siya. Pagdating sa sala, nakita kami ni Ginang Z na pumasok ng magkahawak kamay. Halatang natuwa siya, pero bigla siyang may naalala. Inirapan niya ang kanyang anak na babae, at masungit na sinabi, "Umakyat ka sa taas, hinihintay ka ng tatay mo." Pagkatapos ay malumanay niya akong hinayla para kausapin. "Xiaofeng, talagang walang hiya siya sa ginawa niya online. Kailangang humingi ng tawad ni mama sa'yo. Alam kong totoong naaawa sa akin si Ginang Z. Mababait naman sa kinang iba pa sa pamilya. Alam kong agrabyado ka na. Sabihin mo kay mama kung anong gusto mo. Ang ako, tuturuan ko ng leksyon ng walang hiya na yun para sa'yo. Nagpapasalamat po ako at nasa panig ko kayo, Maria. Pero habang mas kinakampihan niyo ako, mas lalo lang akong kinamumuhian ni Ningbing. Pagod na po ako sa ganitong buhay. Gusto ko na siyang hiwalayan. Inaasahan ni Mrs. Z na magagalit ako ng husto. Pero hindi niya inakala na aabot pala sa hiwalayan. Xiaofeng, hindi na rin siya aalis ng bansa pagka-uwi niya. Kakausapin ko siya para putulin na ang ugnayan niya sa lalaking yun. Subukan niyo munang magayos, magugustuhan ka rin niya. Sabi ko, ang mga bagay na wala ng katuturan, mas mabuting itigil na lang kaagad. Kahit maghiwalay pa kami, dadalawin ko pa rin po kayo palagi. Nang makita ni Mrs. Z na buo na ang desisyon ko. Hindi na niya alam kung paano pa ako kukumbinsihin. Dahan-dahan ko siyang niyakap at sinabing, "Kayo na po ang pinakamabait na biyenan sa buong mundo." Dahil sa akin, naging malamig ang pakikitungo niyong mag-ina. Aakyat na po ako para kausapin siya. Huwag niyo na po siyang pag-alitan. Sinamahan ako ni Mrs. Bai. Pagdating namin sa pinto ng study, narinig namin si Mr. Z na nagsasabi, "Sa mga nakalipas na taon na nasa abroad ka, ang tagal mong nawala sa sentro ng pamamahala ng Z Corporation. Kung gusto mong siluhin ang responsibilidad sa Z Corporation, hindi na yun magiging madali. Kapag pumutok ang balita ng hiwalayan nyo, kahit palihim lang ang kasal nyo, malaki pa rin ang magiging epekto nito." Pagkatapos, narinig naman namin si Ningbing na nagsabi, "Kung papayag kayong maghiwalay kami ni Linfeng, kahit isang kasing ay wala akong kukunin mula sa Z Corporation." Talagang mahal pala ni Ningbing ang lalaking yun. Dati, siya na ang pinili ng pamilya para maging tagapagmana. Pinapili siya sa pagitan namin ng lalaking iyon. Walang alinlangan, pinili niya ang lalaking iyon. 3 taon na ang lumipas. Pero matatag pa rin ang desisyon niya. Kaya habang nasasaktan ako, parang medyo humanga pa ako sa kanya. Nang marinig iyon ni Ginang Bai, bumalik na naman ang inis na pinipigilan niya. "Bai Ningbing, kung hindi ka iniligtas ng tatay niya noon, wala ka na ngayon. Paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Nakaligtas ako, pero walang kinalaman ng tatay niya doon." Napaiyak sa galit si Ginang Bai. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw tanggapin ng anak niya ang katotohanan. Ayokong isipin ni Bai Ningbing na ako ang may kagagawan ng sitwasyong ito. Dahan-dahan kong niyakap si Ginang Bai. Pagkababa namin, mahinahon kong sinabi, hindi na sana ako nagpakasal 3 taon na ang nakalipas. Hinigpitan ng nanay niya ang hawak sa kamay ko at sinabing, "Pagkatapos mong hiwalayan ang handle kong anak, ikaw na ang maging anak namin. Ang utang na loob namin sa pamilya niyo, hindi yun nalilimutan ni mama." Sumang-ayon din ang tatay ni Bai sa suhestyon. Ang mga ari-arian na nakapangalan kay Ningbing, mga property niya, at shares, ibibigay namin sa iyo ang kalahati. Natigilan ako, sinimulan akong kumbinsihin ni Ginang Bai. Kapag ang lalaki ay nakipaghiwalay at walang kinuha, hindi lang sa hindi magpapasalamat ang babae, iisipin pa niyang tanga ka. Huwag kang magpakabaliw sa pag-ibig.
At isa pa, kulang pa ang perang to para mabayaran ang napakalaking utang na loob namin sa pamilya nyo. Noon kasi, naaksidente ang tatay ni Bai at si Bai Ningbing. Nakita sila ng tatay ko at iniligtas silang dalawa. Pero dahil doon, napahamak ang tatay ko. Namatay siya sa isang sunog. Malinaw na ang tatay mo ang nagligtas sa kanila. Pero ipinipilit ng handgal na batang yun na ang nagligtas daw sa kanya ay yung Fang Yuan na yun. Sa pag-iisip nito, lalong nainis si Ginang Bai. Tangaliwa si Bai Ningbing. Wala ka nang makukuha. Pabulong kong ipinaalala, si Bai Ningbing ang anak mo. Kung alam ko lang na ganito siya katanga. Sana bato na lang ang iniluwal ko. Hinaplos ko ang dulo ng ilong ko. Pasikreto kong sinulyapan si Bai Ningbing. Matalim ang titig sa akin ni Bai Ningbing. Papanganib at tila nanunuot ang mga tingin niya. Hindi ko naman talaga pinag-interessen ang mga ari-arian niya. Ang ginan ko ang nagpumilit na ibigay yun. Kusang loob ang pagliligtas na ginawa ng tatay ko. Kahit sino pa ang makita niya, siguradong ililigtas niya. At para naman sa utang na loob, sa tingin ko, bayad na yun. Isang napakatalentadong jewelry designer ang tatay ko. Nagmamay-ari siya ng isang matagumpay na kumpanya ng alahas. Nang pumanaw siya sa isang aksidente, nagkagulo ang kumpanya, at unti-unti itong pinaghati-hatian. Ang biyenan kong lalaki ang bumili sa walang halaga ng kumpanya, at isinama ito sa Bai Corporation. Naghintay lang siya na maging handa ako. 2 buwan ang nakalipas, ang kumpanya ay ipinasa na sa akin. Hindi pumayag ang biyenan ko na yung kumpanya lang na iyon ang tanggapin ko. Kaya ibinigay niya sa akin ang trading company sa Industrial Park. Isang buong kalye ng mga commercial space sa prime location ng Haicheng. Hindi rin naman ako pinabayaan ng biyenan kong lalaki. Binigyan niya ako ng 3% ng shares. Sa madaling salita, sa isang hiwalayan lang. Siguradong magiging bigating milyonaryo ako. Agad inutusan ni Mrs. Bai ang abogado na ayusin na ito. Paglingon niya, nakita niyang nakatitig pa rin sa akin ang anak niya. Sinipa niya ito. Pumapayag ka ba? Natural lang na nakapatong ang mga kamay ni Bai Ningbing sa magkabilang gilid ng sofa. Relax lang siya at tila walang pakialam. Wala akong pakialam sa mga ari-arian niyo. Medyo nasiyahan si Mrs. Bai sa naging sagot nito. Inutusan niya akong pumunta sa kwarto niya para kunin ang collection box. Kinagabihan, nagluluto ako sa sarili kong kusina. Tumawag si Joye. Naka-speakerphone sa biyenan ko. Kuya Feng, nagset na ako ng mga babae para sa'yo sa Club July. Bawat isa sa kanila, sexy at maganda. Bagay na bagay sa mga batang milyonaryong tulad mo. Natulala ako. Ang kasambahay namin sa kusina, gulat na gulat. At hindi makapaniwala, ang biyenan ko ang unang nagsalita. Sige, yeah. Pagkatapos ng hapunan, ihahatid ni Ningbing si Feng dyan. Pumayag din agad si Ningbing. Pagdating sa Club July, magalang akong nagpaalam sa kanya. Tumango lang siya, saka pinaandar ang kotse at umalis. Sa estado ng aming pagsasama, mukhang kontento naman si Bai Ningbing. Sa hindi ko pagiging mapilit, medyo nagustuhan niya rin ako dahil doon. Pagkalipas ng ilang minuto, habang naghihintay sa traffic light si Bai Ningbing, binuksan niya ang litratong pinadala sa kanya ni Shenqing. Ako sa litrato, ay nakasuot ng slim fit na V-neck sweater, at tumatawag sa telepono sa hallway sa labas ng private room. Nakaupo ako sa sofa sa loob ng VIP room. Tinitingnan ng mga magagandang babae na nakahanay sa harap ko. Napakunot ang noo ko. Nagtanong si Joye, wala ka man lang nagustuhan kahit isa. Sumagot ako, magaganda naman silang lahat. Humilata si Joye sa sofa, at sinulyapan ako ng matalim. Kung ikukumpara sa maladyos ang ganda ng asawa mo, wala ngang binatbat ang mga to. Ang ganda kasi ni Bai Ningbing, panloob at panlabas. Yung dating at kilos niya, ibang klase talaga. Pangalawa na lang yung itsura. Ang talas talaga ng mata mo. Nakuha mo pa si Ningbing na isang hiyas. Kaya ngayon, lahat ng ibang babae sa paningin mo, walang kalasa-lasa. Binuklat kong muli ang mga resume na hawak ko. Pumili ako ng 4 at iniabot kay Joye. Hindi mo naman ako inirereto. Para ka lang nag-i-interview ng mga artista para sa studio mo. Ginawa mo pa kung parang emperador na namimili ng babae. Para sa'yo naman talaga ang mga yan. Kailan ka ba niya napaligaya? Itong 4 na to ang pambawi sa nasayang mong 3 taon. Saglit na tumayo si Shenqing sa may pintuan. Nakita niyang umalis si Bai Ningbing na masama ang timpla ng mukha. Saka lang niya itinulak ang pinto para pumasok. Kuya, may kailangan sa'yo si ate. Natigilan ako, di ba umuwi na siya? Sa loob ng pinakamalaking private room ng July Clubhouse. Madilim ang mga ilaw, nagkalat ang mga anino ng mga tao sa silid. Pero agad kong nakita si Bai Ningbing na nakaupo sa gitna. Hindi dahil sa pambihira niyang ganda, kundi dahil sa gitna ng magarbo at magulong lugar na ito. Lahat ng babae ay may katabing lalaki. Maliban lang kay Bai Ningbing na nag-iisa. Mayroon siyang aura na tila hindi siya kabilang doon. Bilang asawa niya, kapag nakikita kong ganito siya kadisente, siguro noon, magiging kampante pa ako. Pero ngayon, alam kong walang problema ang asawa ko pagdating sa ganoong bagay. Pero kahit sarili niyang asawa ay ayaw niyang hawakan. Kaya ngayon, puro selos na lang ang nararamdaman ko para kay Fang Yuan. Pagpasok ko pa lang, napatingin agad ang mga mata ni Bai Ningbing sa baywang ko. Nakasuot ako ng gray na V-neck sweater, at itim na maong. Dahil dito, mas lalong lumabas ang pagiging payat pero matipuno ng baywang ko. Sa maingay na private room, may nagbiro sa akin. Sinipulan pa ako, Boss Lin. Kapag hinawakan ko ang baywang mo, kayang-kaya kitang buhatin sa isang kamay lang. Tiningnan ko siya, at sumagot, sige, ipapasubok ko sa iyo mamaya. Sana lang talaga kayanin mo. Habang nag-uusap kami, tumayo si Ningbing mula sa sofa. Nang lumapit siya sa tabi ko, naamoy ko ang banayad na halimuyak ng rosas at amber mula sa kanya. Sobrang lapit niya sa akin.
Dahil hindi ako sanay, gusto kong umatras. At nooy nagsalita na siya. Hindi pa tayo hiwalay. Umayos ka. Tiningnan ko ang malamig niyang ekspresyon. Alam kong mali ang pagkakaintindi niya sa nangyari sa private room. Gusto ko sanang magpaliwanag, pero napagkasunduan na ang hatian ng ari-arian. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Pero sa tingin ko, masyado siyang double standard. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan. Yung mga bagay sa pagitan nila ni Fang Yuan.